mag-elongate si aluminum, mag-elongate din si steel. So, ano yung may induce niya dyan na stress? No? So, di ba ang kukontra sa kanya is yung stress dito elongation due to the stress ni steel. Tapos, tutulong din yung stress, elongation due to stress ni aluminum. No? So, syempre, ano yun yung tutulong dyan? Yung stress na yan ay, yun yung may internal force dyan na tinatawag na yun yung P. No? Tama? May P tayo dyan. So, yan yung P. Susundan. So, kasi nga, di ba mag-elongate siya. Asan yung araw? Mag-elongate siya dito pag ganyan. Tapos, may kukontra na internal force para hindi siya mag-yield, para hindi siya gumalaw. Okay? So, ngayon, dyan papasok ngayon si statics din, no? Sir, bakit may statics na uli dyan? Papasok talaga natin si statics dyan. Kasi, nandito ka mo si force P. Tama ba? So, i-cut natin yung segment. So, kapag kinat natin si steel, di ba kailangan natin dyan yung internal force? So, ano yung magiging force dito ni steel? Compression, di ba? Ibig sabihin, ang force sa steel is equal to P. Okay? O, what if dito mo naman kinat si aluminum? So, magkakaroon ka dito ng force ni aluminum. Ibig sabihin, ang force ni aluminum is equal to P din. No, nasundan. So, tatanggalin mo yan, no? Yan na lang makikita. So, yan. So, ngayon, ano yung compatibility equation natin dyan? So, the elongation due to temperature ng aluminum plus the elongation ng temperature due to steel is equal to temperature elongation due to stress ng aluminum plus elongation ng stress ng steel. So, substitute lang natin. Ano yung formula nito? Alpha length ng aluminum delta T plus alpha ng steel, length ng steel, change in temperature is equal to the stress, the P ng aluminum, length ng aluminum over area ng aluminum, elasticity ng aluminum, plus P ng steel, length ng steel over area ng steel, elasticity ng steel. Nasundan? So, ano yung alpha ng coefficient ng aluminum? So, that's equal to 12.8 times 10 raised to negative 6 times the length. So, ano yung length natin? Madali lang din yun. Pagkatatluhan, nagulo na naman ako. Pagkatatluhan, didagdagan mo, elongate si temperature ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. O, tutulong uli yung stress. So, ibig sabihin, tatlo. So, magiging tatlo yung force. Fully rest. Tama ka? O, di very good. Length ng aluminum, 10 inches. Delta T. O, ano yung ibig sabihin ng increase by? Increase by? So, yun na yung delta T. No? Pagka sinabing increase by, yun na yun. Naging 100 na siya. Pero pagka sinabing increase 2, parang mas tama yung increase. Wala naman kasing initial temperature, no? So, yun na yun yung gagamitin nyo. So, 70 na yung 100 na yung delta T. Wala namang initial eh. Pero increase by eh. Increase to dapat to eh.
Oo, increase to dapat. Wala kasi binigay na initial. So, technically, mali yung wordings. Kasi dapat meron siyang initial, temporary. Di ba pagka-increase by? Increase. Sir, kasi kapag increase to dapat nag-increase siya to Sorry, bobo sa English. Hindi, tama. Nalito din ako. Increase. Parang increase to dapat. Increase. Increase by. Diba dadagdagan mo yung by? To ba? Oh, sorry. Basta yun galingan nyo magbasa ng English. Mahina ako dyan. Ay, pwede palang masasolve mo pala yung elongation due to temperature na agad. Sige na nga, masyado palang mahaba itong susulat ko. So, isa-isahin na lang natin para magandang tignan. Eh, ba't binura ko? Ulit. Oops. So, ano lang to, para maganda lang tignan sa solution, pagsasamahin ko na yung elongation due to temperature. So, magkano dito? Hindi, para lang magandang tignan. Kasi pagka nilagay natin yan sa calculator, baka maging mahaba. This is 0.0128. Ang units nito is in inches. And then this is 6.5 times 10 raised to negative 6 multiplied by 15 multiplied by 100. Ano ba yun? Ay, sorry. Change in temperature nga. Increase by. Increase. Okay. So, magkano to? 0.0. Substitute na lang natin. Okay. Ito pa lang ko lang ng konti. Tama ba? So, this is 0.0128 plus 0.00. Ano yung formula ng stress? So, PA. So, yun yung P. Na length ng aluminum, 10. Area ng aluminum, magkano area? 2. Modulus of elasticity, 10 times 10 raised to 6. Plus P multiplied by 15 over, ano yung area? 1.5 multiplied by 6. Joke. 29. Okay, magkano yung force P? Ano yung tanong? Ala. Ano yung kwento? Kwento? Charing. Ambag. Charing. Kwento ako. Hanggang 11 lang tayo. Joke lang. Gusto pala. Nauuna sila sir. Nag-anytime ka na? Nakaka 3 weeks. Pang 4th week ko na. Charing! Pero totoo. Naabangan ko yung ID mo eh. Low-key muna tayo. Pagka mga 3 months na. Puro si Yuri nakikita ko, umay na ako eh. Wala, hindi ko nakasama siya. Tugol no? Nag-story ako, hindi nyo na nakikita. Nasa dam. Kahapon si ano lang sumama eh. Wow. Kailangan pa na nakapalo ka sa IC. Magkano dun pagka-walk? 500 per day. Magkano? 26,000. 9,600 pounds. So, ang hinahanap natin is the stress. Calculate the increase in stress in each segment. So, the stress in steel is equal to P over area ng steel. So, that's 26,000
691.837 divided by the area ng steel. Magkano yung area ng steel? 1.5. So the answer is 17,700 point PSI. Then the stress in aluminum is equal to P over area ng aluminum. That's equal to 26,691.837 over magkano area ng steel? 13,000 point ayan.